So ayan na nga mga idol, luto na po yung ating guto. Ito po ay papatong lang po natin yan sa lugaw. No, kaya siya naging gutong lugaw kasi pinapatong po siya sa lugaw. Hindi po ito lutong gutong Batangas. Yung gutong Batangas po kasi ay sabaw. So ayan na mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. Good morning mga idol. So for today's video, maggagawa po tayo ng papaitan ng baka. Yung ginagawang papaitan niya, gagawin natin guto. Panghalo natin sa lugaw. So samahan niyo po ako. Kita ko po sa inyo kung paano ako gumawa ng pangguto, yung panghalo sa lugaw na guto. Kasi mayroong gutong Batangas, mayroon din namang gutong lugaw. Ayan. So gutong lugaw lang muna yung gagawin natin ngayon mga idol. Halika, kanina po kasi bumili na ako sa palengke ng lamang loob ng baka. Then pagdating dito, siyempre pinalambot na ni Chef Fred. So ito siya, oh. Ayan siya. Ayan mga idol, oh. Kita nyo. Ayan, lalagay na natin dito. Dahil malambot na po ito mga idol, oh. Ayan. Malambot na yan, lalagay na natin dito. Hiwa-hiway na po natin yan. Tapos mamaya kapag nahiwa-hiwa na po natin, ay igigisa na natin siya. So ayan, ito na nga, maghihiwa-hiwa na tayo ngayon ng guto natin. Para mamaya igigisa na lang natin siya sa bawang, sibuyas at luya. Siyempre lalagyan natin yan ng mga iba-ibang klaseng panghalo para lalong sumarap yung ating guto. Alam niyo po yung ganito, yung gutong lugaw, maliit lang yung puhunan ninyo dito pero malaki po yung kita ninyo. Konting tiyaga lang kasi medyo matrabaho na lang talaga ito kasi gagawa ka pa ng lugaw, gagawa ka ng guto, malengke ka, pero siyempre wala naman talagang trabaho na hindi mapagod di ba? Pero siyempre mga idol, bago kayo magtrabaho ng ganito, bago nyo gawin, dapat maglinis din kayo ng kamay ha. Kailangan maghugas din kayo ng inyong mga kamay para malinis. Bagay, okay na rin kahit walang hugas para mayroong tinatawag na kambak-kambak. Karot! Hindi pwede yun, kailangan malinis. Tulad nito, ito yung masarap dito, yung taba-taba ng baka na yan. Yung lamang loob ng baka, di ba? Katulad nito, ayan o. Yung kanyang bituka. May mga laman-laman sa loob. Pero malinis po yan mga idol ha. Nilinisan na po natin ito. Saka bago po natin ito binili sa palengke, malinis na po ito. Nililinisan po agad ng mga tindera sa palengke. Ang tawag dito ay bituka, intestine ba ang tawag dito? Hindi ko alam ha, basta yun na yun. Bituka. Yan. Parang isaw ng manok, di ba? Yan o, parang isaw ng manok. Masarap to. Ito kasi pinagkakaabalahan natin. Pero mura lang din naman yung punan nito. Ito 120 lang 1 kilo. Marami-rami ka ng magagawang guto. Gutong lugaw po ha, hindi gutong Batangas. Ito din yung ginagamit sa gutong Batangas yung mga lamang loob na karning baka. Pero yun kasi, pagka gutong Batangas, alam natin ay sabaw. Tapos kanin ang hinahalo, hindi siya lugaw. Ito kasi sa amin, lugaw po yung ginagamit namin. Gutong lugaw. Opo, yan. Ito po yung libro niya. Ayan o, yung pinakalibro ng baka. Ito yung pinakagusto ko sa dito sa papaitan. Sa ginagawang papaitan. Kasi maano siya, diba yung natigas-tigas ko siya, makunat-kunat siyang kainin. So ito yung gusto ko talaga dyan. Saglit lang gawin to eh. Mabilis lang gawin. Pakuluan mo lang, palambutin mo lang, and then igigisa mo lang siya mamaya. Sa simpleng gisa lang. Simpleng panghalo lang, napakasarap na po siya ihalo sa lugaw. Diba? Tabaw ha. Paborito ito dito eh. Mas mabinta tayo sa arroz caldo eh. Gutong lugaw. Hindi na ba siya dyan? Hindi mo doon yung ha? Sige, stop mo na doon. Siyempre, lalagyan natin ng ito na meron na tayong tinadtad na bawang at siyempre meron na rin sibuyas. Ayan po. At may luya. Importante yung luya kasi pangtanggal po ito sa langsa ng karning baka. Kasi kapag walang luya yung karning baka, malangsa po siya. Lalo pat lamang loob yung ating lulutuin.
Na, 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 na. Isang tapsi lang po. Pero kailangan ko magpapagalaw ulit ng 3,000 sa Monday para ma-reconcile siya. Para hindi din siya mag-interest. Kung daw may pambayad na po, yun. Kailangan sa luya. Para hindi malangsa. Lagyan ng luya, sibuyas, bawang. Siyempre, timplahan ko pa yan mamaya ng ibang mga panimpla pa. Mamaya. Kaya na nga mga idol, nakaready na po yung ating tinadtad na alamang loob ng baka. Ayan po, yung halo-halong laman loob ng baka. Siyempre, nandito na po yung ating panggisa, yung bawang, sibuyas, saka yung luya. At nagpainit na rin pala tayo ng kawali. Ayan po, painit na tayo ng kawali. At lagyan natin ng mantika para pag uminit na siya. At siyempre, lalagyan na po natin ng mantika po yung kawali. Mayroon na po siyang, mainit na po siya. So, lalagyan na po natin ng mantika para po mayroon tayong ipanggigisa po natin ng mantika. Okay? So, antayin lang po natin na kumulo at mainit na. Actually, mainit na po ito. Ayan. Mainit-init na po siya. At ilalagay na natin yung ating sibuyas, bawang at luya. Sibuyas, bawang at luya. Yan mga idol, napakasarap talaga nito. Alam niyo, simpleng ingredients lang po ito, pero napakasarap po nitong guto. Gutong lugaw. Gutong lugaw mga idol, hindi po ito gutong Batangas. Ayan, lalaglag natin yung bawang. So pag nag-brown-brown na po yung bawang, lalagyan natin yung sibuyas. Actually mga idol, yung mantika ay hindi po ito, ito po ay use oil. Kumbaga pinagprituhan na po namin ng karning manok. So, sayang naman, di ba? Malinis naman po yan. Unang gamit pala. So, ayan, brownish na po yung ating bawang. Lalagyan na natin yung ating sibuyas. Ayan. At, kapag gutong Batangas kasi mga idol, alam naman natin na sabaw po yan. Di ba? Yung lamang loob ng baka, lalagyan ng sabaw, tinitimplahan po siya. Pero itong gagawin po natin ay gutong lugaw. So, kaya, ihalo lang natin ito sa lugaw mamaya. Ito lang po yung steps, kung nasundan nyo lang po yung steps kung paano gumawa ng gutong lugaw. Yung panghalo lang sa lugaw. Kasi lugaw napakadaling lutuin. Yung ganito, yung panghalo na yun, ang sundan nyo lang yung steps na ginawa ko kanina, ganun lang po yung kadali. So lalaglag na natin yung luya dahil brown na po yung ating sibuyas sa kabawang. Ayan. Laglag na natin. So pulsa lang muna natin taglit. Ayan. Halu-haluin natin konti. Ayan. So dyan sa mga idol, yung mahilig kumain ng guto, sundan nyo lang po yung steps na ginawa ko kanina. Napakasimple lang. Ayan. So, ayan. Bigyan na natin ilaglag itong ating lamang loob ng baka. So, lalaglag na po natin yan para masangkot siya po natin. Para mag-ano yung lasa doon sa karne. Diba? So, kailangan isangkot siya muna yan ng maayos. Para yung lasa. Para maging masarap. Diba? So, halu-haluin muna natin yan. Alam naman natin na yung bango, di ba? Bango wala pang yan, wala pang timpla yan. Yan. So, ayan na yan. Lalagyan na po natin siyempre ng paminta. Diba? Yan. Kunting paminta. At siyempre, lalagyan din na natin ng suka para mag-absorb yung lasa ng suka dito sa karne. Pero siyempre estimate lang mga idol, huwag masyado dumadami kasi pag marami masyado baka naman umasim na siya. Yan. Tansya-tansya lang. Diba? O, amoy na amoy na yung amoy ng suka o naamoy ko na. Okay. Yan, umusok-usok na po siya. Siyempre, susunod na po natin yung ating tinimig. Yan, lagyan natin ng bitchin. At yung ating, ang magic sarap na sana. Magic sarap. Ayan. Kaya para
Sarap eh. Kaya masarap kasi meron siyang magic sarap. Yan. Ano, tingnan niyo naman mga idol. Usok na po siya. At syempre, lalagyan po natin yan ng patis. Yan. Ay. Yan. Kunti lang mga idol ha, kasi baka umalat siya. Hindi niyo magreklamo yung mga customer ninyo. So, ako na nga yung saglit lang po. Kukuha lang ako ng pamintang laurel. Kaya tayo? Ano nga yun? Ayun ba, sa taas. Laurel dyan. So, at syempre, lalagyan natin ng laurel, no? Dahon, mga 2 pirasong laurel lang kasi pag maraming laurel, pangit ang amoy. Laglag na natin dyan yung laurel. Yan. At syempre, after natin mailagay yung laurel, lagay natin ng star anise. Yan, no? Star anise. 2 piraso lang na star anise. Kasi, yan, 2 lang. Pangit pagka marami, hindi na siya ma-appreciate, di ba? Star anise, pampasarap, pampabango. Ayan. Yung laurel naman kasi, saka yung luya, star anise, ang purpose po niya para matanggal yung langsa ng karning baka. Ayan ang mga idol, tingnan ninyo, oh. Kumakatas-katas na siya. Oh, di ba? So mga idol, ganun lang po kasimple gumawa ng gutong lugaw, gutong Batangas, no? Ilalagay mo lang, palalambutin mo lang yung lamang loob ng karning baka. Then pag nalambot na siya, hiwawain mo siya ng cubes na maliliit. And then igigisa mo lang siya sa bawang, sibuyas, luya, at lagay mo ng suka, kunting patis, kunting bitchin paminta, asin, at syempre laurel at saka ng ano na nga yun? Star anise. Ang bango! Wow! There, stop. So ayan yan mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. Dito na po at luto na po yung ating lamang loob ng baka. Maraming salamat at syempre kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!